Uy, wait lang ulit. Airport guide naman tayo for your next international flight. I-save mo na agad to. Number 1, unlike sa domestic flights, required kayo sa international flights to accomplish your e-travel at least 72 hours before your flight. And kung wala ka pa nito, matatagalan ka lang lalo sa immigration. Number 2, unang bubungad sa inyo pagkapasok ay bayaran ng travel tax. If hindi pa kayo bayad, go pila na kayo kasi maaabala lang kayo sa check-in counter kung hindi nyo pa siya nasisettle. 1,620 pesos nga pala yung for economy, and if may bata kang kasama age 2 to 12 years old, may reduced travel tax para dyan. Pwede ka rin online magbayad before heading to the airport through TIESA website. Number 3, kung okay na ang lahat, hanapin niyo yung flight niyo dito sa mga monitor na to know which check-in counter kayo. And make sure na may passport kayo at least 6 months valid before flying. And oo nga pala guys, make sure na 7 kilograms lang yung dala niyong hand carry para hindi na kayo magka-problema sa check-in counter dahil sa over baggage. So much better na mag-add-ons na lang kayo sa website ng airline nyo before heading to the airport para mas makamura kayo. Number 4, after nyo makuha yung boarding pass, hanapin nyo na agad yung pasukan na to for your immigration inspection. I-ready nyo na yung passport nyo, boarding pass, and necessary documents na pwedeng i-ask ng immigration officer. Just be honest and confident guys sa pagsagot, lalo na't alam nyo magtutur lang naman kayo sa bansang pupuntahan nyo. Meron nga rin pala silang separate lane dito sa may left side if may PWD or senior kayong kasama, so pwede nyo na silang samahan. Number 5, congrats agad kasi nakalampas ka na sa immigration. Ngayon, tanggalin mo na yung laman ng bulsa mo at ilagay sa bag. If may dala ka naman laptop, ipapatanggal nila yon tapos ilalagay mo siya sa tray. They will also ask to remove your belt, jacket, and cap, and minsan nga pati sapatos. And finally, wait for your boarding. Tingnan nyo lang yung boarding pass nyo para malaman which boarding gate kayo. Or, if wala naman, tingnan nyo lang tong monitor na to from time to time if wala pang naka-assign sa inyo. And then, ito namang sa kanan, ito yung map ng mga boarding gates para malaman nyo if saang part yung boarding gate na pupuntahan. And kapag boarding na, i-ready nyo lang yung boarding pass nyo and then yung passport for scanning. At kung tatanungin nyo paano nyo malalaman yung seat number, tingnan nyo lang ulit yung boarding pass nyo. So for example, ang assigned seat sa inyo is 6J. Makikita nyo itong nakasulat na to sa may overhead compartment or lalagyan ng luggage. And then may nakasulat dyan na letter J, letter H, or letter G. Yung letter J daw, katabi niya yung window, ibig sabihin nasa window side kayo. And then yung letter H naman, nasa gitna kayo. And then yung letter G, nandun daw kayo sa may aisle na side, yung pinagdadaanan ng mga tao. And then yung number 6, ayun yung magdedetermine if pang ilang row kayo. So that's it guys. I hope may natutunan kayo, pero kung may questions man, comment down below lang. And don't forget to use my Klook code, CarBautistaKlook, up to 5 times use yan, and pwede nyo siyang gamitin sa hotels, transfers, pocket Wi-Fi's, activities, and tours. Bye!